Magsiluhod po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin ng Sambayanang Pilipino para sa kaliwanagan, pagbabagong loob at pagbabago. Mapagmahal na Ama, Diyos ng katotohanan at katarungan, isinugo mo ang iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Hesukristo, na sa pamamagitan ng kanyang kasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ay nahayag ang iyong habag at pinagkaisa kami sa iyo at sa sandaigdigan. Lumalapit kami sa iyo at naghahanap ng kagalingan, katwiran at pagbabago para sa aming bayan. Ang aming bansa ay humaharap sa isang mahirap na sangandaan. Nakikita namin ang pagsasaisang tabi ng katotohanan, ang pagpapaliban ng katarungan, at ang pagkakahati-hati na nagpapahina ng saligan ng aming lipunan. Nagsusumamo kami para sa mga pinagkatiwalaan ng pamumuno. Muli mo silang tawagin sa banal na gampanin ng kanilang tungkulin. Naway maglingkod sila ng may katapatan, katarungan at habag. Ipagkaloob mo sa kanila ang karunungan upang kumilos ng may masusing pag-unawa. Lakas upang magtiyaga ng may dangal at kababaan loob na hindi magagad ang paghihiganti, kundi kabanalan. Hindi personal na hadikain, kundi ang pangkahalatang kabutihan. Patawarin mo kami sa pagpikit ng aming mga mata sa kung ano ang tama, sa pagtanggap ng mga palusot kapalit ang pananagutan, at sa pagpapahintulot sa pagkasipayo at pagkakahati-hati na pahinain ang pag-asa ng aming bayan. Inaaming naming madalas kaming nananahimik sa harapan ng kasamaan. Tuwing pinipili namin ang kaginhawahan, kapalit ng konsensya, takot, kapalit ng tapang, at kawalang pakialam, kapalit ng pananagutan. O banal na Espiritu, baguhin mo ang aming mga puso at palinawagin ang aming isipan. Daliin mo kami mula sa kawalang pakialam, tungo sa pagmamalasakit, mula sa pananahimik, tungo sa tapat na pagkilos, mula sa pagkakahati-hati, tungo sa pagkakaisa, at mula sa pagkasipayo, tungo sa pag-asa. Turuan mo kaming ipagtanggol ang katotohanan na may pagmamahal, itaguyod ang katarungan na may habag, at magindaan ang kapayapaan at pagkakasundo. Tanglawan mo ng iyong liwanag ang aming bayan. Isaayos muli kung ano ang nawasak, pagalingin kung anong nasugatan, at muling itindig ang bayang hindi ipagpapalit ang katotohanan sa kaginhawahan. Hindi isinusuko ang kabutihan sa takot. Maging banal na pagkakataon nawa ito ng pagbabagong loob ng pagpapanibago ng aming bansa, upang tunay kaming maging bansang namumuhay sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa ilalim ng iyong makaamang pagkalinga. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo, iyong anak, na nabubuhay at naghahari kasama mo sa pakikipag-isa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birheng Maria, Ina ng Sambayanang Pilipino at Reyna ng Kapayapaan, gabayan at ipanalangin mo palagi kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calunsod, ipanalangin ninyo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po ang lahat.
siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magandang umaga mga kapatid. Sa araw nito, patuloy tayong nagpapasalamat sa mga biyayang kaloob ng Diyos sa atin, nagmumula sa ating poong Jesus Nazareno. At sa pagdiriwang natin ng misang ito at sa pagunita sa kay San Bernabe, tayo ay patuloy na magpasalamat sa lahat ng biyayang kaloob ng Diyos sa atin. Ating ialay ang intensyon sa misang ito, ang ating mga personal na kahilingan at mga humihingi ng panalangin. Taglay ang pusong mapagpasalamat, halina mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan at buong kababaang loob na humingi ng kapatawaran. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, si San Bernabeng Puspos ng Espiritu Santo, at sa pananampalatayang matibay ay sinabi mong ibukod upang gampanan ang pag-akit sa mga bansa. Ang mabuting balita na masigasig niyang inilalahad ay patuloy nawang maipahayag ng totohanang matupad sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na yun, maraming naniwala at nanalig sa Panginoon. Nabalitaan ito ng simbahan sa Jerusalem, kaya't sinugo nila sa Antioquia si Bernabe. Nang dumating siya roon at makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, siya ay nagalak at pinagpayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon. Mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo at matibay ang pananampalataya, kaya marami siyang nadala sa Panginoon. Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo at ng kanyang matagpuan ay sinama sa Antioquia. 1 taong singkad silang nanatili roong kasama-sama ng simbahan at nagturo sa maraming tao. At doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano ang mga alagad. May mga propeta at mga guro sa simbahan sa Antioquia. Kabilang dito sina Bernabe, Simeon na tinaguri ang Negro, Lucio na tinaguri ang
Lucio na taga Cirene, Saulo at Manain, kababata ng Tetrarkang si Herodes. Samantalang sila'y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo, sila'y hinirang ko para sa tanging gawaing inilaan ko sa kanila. Pagkatapos nilang magayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawang kanilang mga kamay at sila'y pinayaon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong nagliligtas sa tanang bansa'y nahayag. Panginooy nagliligtas sa tanang bansa'y nahayag. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay. Pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Panginooy nagliligtas sa tanang bansa'y nahayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginooy nagliligtas sa tanang bansa'y nahayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Panginooy nagliligtas sa tanang bansa'y nahayag. Sa salir ng mga lira, iparinig yaong tugtog. At ang poon ay purihin ng tugtuging malindog. Tugtugin din ang trumpeta na kasaliwang tambuli. Magkaingay sa harapan ng poon na ating hari. Panginooy nagliligtas sa tanang bansa'y nahayag. Magsitayo ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Umayo't magturo kayo, palaging kasama ako hanggang sa wakas ng mundo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, humakiyo kayo at ipangaral ninyo na malapit nang maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi, maging ginto, pilak, tanso sa inyong mga lukbutan. Huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay, ni bihisan, pangpalit na pangyapak o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay. At saan man bayan kaya o nayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat pakituluyan at manatili kayo ron
habang kayo'y nasa lugar na iyon. Pagpasok nyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang mga tao sa bahay na iyon, panatitihin ninyo sa kanila ang inyong bati. Ngunit kung hindi, bawiin niyo ito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Magsiupo po ang lahat. Muli, magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Tayo po ay gumugunita kay San Bernabe, ang isa po sa mga tinatawag po nating tunay na tagapaglingkod. Kaya naman, ang kanya pong attitude ay ang lagi pong sumuporta, mag-encourage sa lahat ng mga mananampalataya. Who knows, no? Dahil ang sabi po ay ang Antioch o ang lugar na yon kung saan unang tinawag ang mga Kristiyano. Baka dito po sa Quiapo, pwede pong magkaroon ng tinatawag nating transformation ang bawat isa sa atin at dito mismo maging o magsimula ang tunay na pagbabago at tunay na pagpapahayag ng ating pananampalataya. Alam niyo po mga kapatid, meron po talagang tatlong misteryo o bahagi ng tinatawag nating paglilingkod ang ating pong Panginoon. Una, ang sinasabi po, ipangaral ang mabuting balita. Ikalawa, ang tinatawag po nating pagalingin ang lahat ng mga may karamdaman. At ikatlo, palayasin ang mga demonyo. Ito pong tatlong bagay pong ito po yung ating pong tinitignan at pamamaraan ng paglilingkod at pakikiisa sa misyon ng ating poong Jesus Nazareno. Ibig pong sabihin, bahagi po ito ng ating pong tunay na diwa ng ating pananampalataya at ngayon ang ating pong pakikiisa sa poong Jesus Nazareno na nagsasabi po sa atin ng mga bagay na ito. Ikaw mananampalataya, ikaw namimintuho, ikaw na may deboto sa akin, mayroong kang tatlong misyon at ang misyon mo ay ipahayag ang mabuting balita, pagalingin ang mga may karamdaman at palayasin ang mga demonyo. Mga kapatid, napakahalaga po ng gampanin ng mga bagay pong ito, ngunit paano natin gagawin? Kaya naman, dapat po tayong magsinop sa ating pamamaraan ng ating pong pagtugon sa tawag ng Panginoon. Ano ang gagawin po natin? Ano po yung balakid? Bakit po hindi po na ipapahayag ang mabuting balita? Ano po yung hadlang at nagiging napakahirap gawin kung ano ang naisin ng Panginoon? Alam niyo po, ang sabi nga po sa Torah o doon sa tinatawag nating first 5 books, nandyan nakapaloob ang tinatawag na batas, commandments o precepts. Ito po'y nagsasabing magiging banal ka kung susundin mo ang mga ito. Sa katotohanan nga po, 613 commandments and precepts ang nakapaloob po rito. Yun nga lang pong pag-memorize, ang hirap-hirap na. Yung pa kayang pagsasabuhay. At ngayon, ang sinasabi po sa atin sa Ebanghelyo, isabuhay mo nang sa gayon magampanan mo kung ano ang misyon mo. Ano po ang misyon at sinasabi at paano natin maaabot at magagampanan ang mga bagay na ito? Sinabi po ngayon dito sa Ebanghelyo, dapat hindi maging hadlang ang kayamanan. Hindi dapat maging hadlang ang mga bagay-bagay dito sa mundong ito. Huwag kang mandala at magtipong masyado ng maraming ginto. Huwag kang mag-aandala at mag-alala at gawing marami ang iyong mga pangyapak, ang iyong lukbutan, ang iyong mga dalahin. Ibig po palang sabihin, lahat ng bagay dito sa mundo ay maaring maging balakid sa pagpapaganap natin at pagsasakatuparan natin ng misyon na ibinahagi sa atin ng poong Hesus Kristo. Tanong ko nga po sa inyo ngayon, ano ba yung dinala niyong panalangin sa oras na ito? Of course, ang panalangin po natin, maging maginhawa ang buhay natin. Magkaroon tayo ng mga material na bagay. Oo nga po, itong taglay nating panalangin. Subalit, ang sinasabi po sa atin,
Huwag hayaan ang mga material na bagay na ito ang maging hadlang para sa iyong tunay na paglilingkod. Atin-atin lang po. Kaya naman po siguro ang ating pong mga government officials at lalo na sa ating po dito po sa ating lugar sa Senado ay nagkakagulo. Bakit? Kasi ang taglay-taglay ang mga naisin at hindi kung anong makabubuti sa bayan. At ngayon ang sinasabi po sa atin at sinisiwalat, isa-isang tabi mo ang bagay, ang mga material, nang sa gayon, tunay na paglilingkod ang iyong magampanan at hindi maging hadlang ito sa tinatawag nating katapatan sa pagtugon natin sa Panginoong Kristo. Alam niyo po mga kapatid, makatotohanan lamang po talaga eh. Oo nga't kailangan natin, ngunit lagi niyong tatandaan, hindi hihingi ng Diyos at sasabihin ng Diyos sa iyo, gawin mo ang bagay na ito kung hindi kanya susuportahan. God will not ask you if He will not provide. Kung ganun mga kapatid, ang Ebanghelyo ay malinaw na nagsasabi sa atin, magtiwala ka. Ibigay mo ang iyong sarili sa akin at kailanman hindi mauubos ang tutugunan ang lahat ng bagay na pangangailangan mo. Tiwala lamang po. Kaya naman, sa ating pong Our Father, ano po ang sinasabi? Doon po sa panalangin ng Ama namin, bigyan mo po kami ng kakanin sa araw-araw. Bakit kailangan sabihin ng Panginoon ang dasal na ito at sabihin natin, bigyan mo kami ng kakanin sa araw-araw? Pwede naman yan sabihin sa atin, bigyan mo kami ng kakanin linggo-linggo, buwan-buwan, taon-taon. Ngunit malinaw po ang intensyon ng Diyos sa atin. Magtiwala tayo nang sa gayon araw-araw tayong tutugon at mananalangin sa Diyos at ipagkakalob ng Diyos sa atin ang lahat ng ating pangangailangan araw-araw. At sa kabila po nito, mananatiling tapat ang Diyos sa atin. Dahil patuloy niya tayong susuportahan habang ginagampanan natin ang pagpapahayag ng mabuting balita, pagpagaling ng mga may karamdaman, at higit sa lahat, pagpapalayas ng mga demonyo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama na nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makabatid ng katotohanan. Ating tutugon, maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Ang Santo Papa, mga obispo at mga pari, naway patnubayan ng banal na Espiritu sa pagtataguyod ng layunin ng misyon, manalangin tayo. Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Ang mga misyonero, naway maipahayag si Kristo sa mundo sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod na may kababaang loob na hindi nakabatay sa kanilang kapangyarihan o kabantugan. Manalangin tayo. Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Ang mga laikong mananampalataya, naway mapukaw ang kalooban sa pag-ibig sa Diyos at sa kapwa para sila ay makipagtulungan sa pangmisyong gawain ng simbahan. Manalangin tayo. Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Ang mga Kristiyano, naway makaunawa sa kanilang pananagutang palaganapin ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Ang mga kabataang lalaki at babae, naway magkaroon ng tapang na tumugon sa panawagan ni Kristo at makibahagi sa mga gawaing pangmisyon. Manalangin tayo. Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon.
Ama naming Diyos, kalooban mo na maipahayag at maitatag ang iyong kaharian sa lahat ng dako. Sa pamamagitan ni San Barnabas, marapatin mong magbunga ang aming pagsisikap na makalaganap ang iyong kaharian. Iniling namin to sa magitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo upang mga ating paghahain na maging kalulugod sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aahin sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayan niyang banal. Ama namin lumikha, ang mga alay ay gawin mong banal sa iyong pagbabasbas, at magpaalab nawa sa ningas ng iyong pag-ibig sa aming lahat, sabagat itong nagbubunsod kay San Bernabe, para ihatid ang mga bansa sa liwanag ng mabuting balita sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Sa Diyos ang inyong puso at isipan. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, tinatag niya ang iyong simbayanan at ang mga apostol ay salig at katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan sa mamuhay sa langit. Kaming narito tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyo pag-ibig. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa mamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago siya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay, nagpasalamat sa iyo, pinaghati-hati iyon niabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganon din naman nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Muling nagpasalamat sa iyo. Inabot ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin.
Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa bagamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kahit nialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay, ang galis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat mo kaming tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, tanang kaparian mga relyoso, diakono at intensyon ng iyong bayan. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahalabiring Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, San Juan Bautista, San Francisco ng Assisi, na namuhay dito sa daigdig ng kadugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin pagpupuri sa kararangal mo sa mamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sa dagubili ng nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ang lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. iniiling namin kami adyat sa lahat ng masama, paggaraban ng kapayapaan araw-araw. Ligtas sa kasalanan, layo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Alinang manalangin para sa kapayapaan, kapayapaan sa buong mundo, lalo na sa gitnang silangan. Kapayapaan sa ating bayan, kapayapaan sa ating tahanan, kapayapaan sa ating puso. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay sa inyo. Tungayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Paggaluban kami ng kapayapaan, pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang sa kanya ay patuloy na tumatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na communion, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister.
Announcement. Sa darating na June 20, 2026, Sabado, magkakaroon po tayo ng Binyagang Bayan para sa mga bata hanggang 7 taong gulang. Handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong pumunta sa Records Office ng parokya na matatagpuan sa ground floor ng Cardinal C. Building mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, tuwing Lunes hanggang Linggo. Para sa mga katanungan at detalye, maaari kayong mag-message or pumunta sa Quiapo Church Records Office page. Ang huling pagpapalista ay sa June 17, 2026, Miyerkules. Paanyaya para sa isang Marian pilgrimage sa Europe. Inaanyayahan po ang lahat na nagnanais magiging bahagi ng isang Marian pilgrimage sa Portugal, Spain, France at Italy sa darating na October 20 hanggang November 4, 2026. Ang Marian pilgrimage na ito sa Europa ay pangungunahan po ng ating rektor at kura paroko na si Reverend Father Ramon J. Licuanan. Kabilang sa mga banal at makasaysayang pook na bibisitahin ay ang Vatican City, kung saan magkakaroon ng pagkakataon masilayan ang ating Santo Papa sa St. Peter's Basilica. Italy, kabilang ang St. Padre Pio Sanctuary, St. Francis of Assisi Basilica, Santuary ng First Eucharistic Miracle sa Lanciano, at ang kanyang nalining Tower of Pisa. Spain, kung saan matatagpuan ang Basilica de la Sagrada Familia sa Barcelona at sa Madrid, ang capital city ng Spain. France, sa mahimalang Sanctuary of Our Lady of Lourdes na pinagpakitaan ng mahal na biren kay Saint Bernadette. At Portugal, sa Shrine of Our Lady of Fatima, kung saan napakita ang mahal na ina, at sa Lisbon, ang capital city ng Portugal. Para po sa iba pang detalye at reservation, maaari pong makipag-ugnayan sa Travel Specialist Venture sa numerong 0954-264-2997 mula Lunes hanggang Biyernes. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, babasbasan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming tumanggap sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo ng aming pinagsaluhan sa pagunita ng Apostol San Bernabe ay magampanan namin ng hayagang sa aming buhay. Sa mamagitan niya, kasama ni Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa magitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw at pusong mapagpasalamat. Basbasan mo rin ang mga imahen, dasalan, 10 ng mga panalangin, lalo na kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin, mapagmahal at tapat sa iyo, aming maluwalhating Panginoon, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak,
at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.